Siguro mas NBI pa pala. Ilipat na lang ang ang mga budget tsaka yung sa military. Tapos i-train sila as a NBI. Then maraming ma-check na katiwalian bago mangyari o habang nangyayari. Tsaka train sila dun sa ganun. Yung military natin na napakalaki na rin ng budget pero hindi rin masugpuan na dahil wala nga tayo nung the right to bear arms. Ng kalokohan yung isang maliit na grupo darating ang military later pero tapos na no? Samantala meron yung right to bear arms ang mamamayan, marami ka ng hindi nangyayari na kagaya ng mga nangyayari madalas sa South. No? So sa engineer, pwede nating sabihin ngayon na kung ang ating intelligence people ay kumpleto ng yung mga telescopic cameras, yung mga one directional microphone So ibig sabihin kung alam ng mga government officials tsaka mga tao mismo na yung intelligence natin ay may ganyan, so hindi sila usap ng basta-basta na usapan. Kasi matatakot sila na baka may nag-ano sa atin so ibig sabihin hindi sasagi sa isip nila ngayon na gumawa kasi takot sila. At saka ang FBI nagse-set up yan ng mga sting operation. No? So kagaya yung mga magnanakaw sana ng mga piyesa ng kotse. Parang nagtayo sila ng tindahan mismo. O ngayon yung mga nagbebenta ng mga piyesa-piyesa nasusundan ng FBI kung saan galing yun, ganon. Ngayon, pag dumating na yung panahon, kompleto na yung kanilang kaso na ang mga witness nila at saka mga nakuha nilang mga ebidensya, pagkakadamputan na, ayos na yung kaso nila na Kaya ngayon, maski mga tao mismo, takot sila mismo yung halimbawa, nagbebenta ka ng nakaw na piyesa. Ang iniisip mo baka pare, tinitiktikan tayo. Baka meron na kumukuha sa atin, hindi natin malayo. Wala rito. Pero, takot ka, maski usapan lang o maski sa telepono na wiretap nila ang telepono. No? Pati ang computer mo. Pwedeng i-hack nila, no? Meron sila nung tinatawag na software na carnivore. Parang carnivorous Kakainin niya lahat yung laman. Kakainin niya lahat yung laman ng computer mo. Meron nga isang kaso pati yung aso ng kapitbahay alam ng FBI kasi meron yatang sulat o message. Alam nila lahat. Paano nila nalaman? Nagulat yung kasi yung software nga nilang carnivore nahihigop niya maraming information sa computer. So ngayon, engineer, tila medyo mas naging maliwanag yung ang yung explanation ngayon kaugnay dito sinasabi mong check and balance. Ito ba check and balance na sinasabi mo na matagal na? Na kung saan ito people natin talagang kumpleto ng kagamitan, kumpleto ng resources, kumpleto ng mga taong may sapat na training para mag-imbestiga ng mga kalokohang ginagawa. Ito yung wala natin ngayon sa Pilipinas dahil nga sa kakulangan ng ating constitution. Parang ganun sinasabi mo. At saka siyempre pag inayos ang constitution, kasama na dun yung reorganization ng mga budget ng mga personnel, no? Sa ngayon, sa nakita namin, laging ginagamit ang military sa lahat halos ng mga problema. Samantalang kung nailipat sana yung budget na ginagamit sa military tsaka na retrain itong mga ibang military na naging NBI na lang mas nabuko na sana yung mga maraming katiwalian bago lumaki yung problema, no?
Yun nga, kailangan lang ma-reorganize ang budget nila at saka yung mga personnel. No? Then meron na tayong magandang mga check and balance, meron ng NBI na laging nagse-set up ng mga sting operation. Kagaya ng kung ano yung mga bawal, nag-ano sila nung mga sting. Kagaya dun sa Amerika, yung halimbawa, sa isang state, bawal ang prostitution. O yan, meron mga nagkukunyari na customer, meron din nagkukunyari na prostitute. And then, kung sino man yung naghahanap ng prostitute o kaya sino man yung mga prostitute, nahuhuli. Then, enforce mo ang batas na kailangan enforce. Of course, in state na legal ang prostitution. Alam mo, sa ngayon, sa totoo lang kaya ayaw magsalita nitong mga taong gobyerno at maging yung mga kunwari nag-iimbestiga sa Congress, Dahil kung tutusin, hindi ko naman nila lahat, mula doon sa pinakamababang antas ng opisyal ng gobyerno hanggang mataas, hindi ko naman nila lahat, may trabahong pangungurap talaga lahat, Yeah, hindi niya yung totoo, di ba? Yeah. Walang umuhuli. Yeah. Kagaya sa lagayan sa halos walang nanguhuli sa kanila. Sa traffic na lang Yung sinasabi mo, iipit yung lisensya. Sa Pilipinas, maraming nangyayaring ganon. Sa US pala, takot na takot kayong gumawa ng ganon. Dahil madalas yun, merong halimbawa FBI na nakatago. Nakukuha niya yung video, nakukuha niya yung usapan. Mabubuko. Kaya nga ako minsan, nung bagong dating ako doon, sama-sama yung lisensya ko tsaka yung pera ko. May ipit na agad O ngayon, pagtanong ng pulis na lisensya mo, pinakita kong ganun yung lisensya ko doon sa wallet. Takot siya. Sabi niya, pull your license only. And that's what you give to me. No? So, kailangan hilahin ko yung lisensya lang, walang halong iba. Dahil pag may halong pera naman, kakasuhan din ako ng pulis. To bribe. So, takot ka rin na dahil yung meron Diyos dyan na nag-aano sa inyo. Parang, may nakatingin sa atin. Dahil nga sa kultura, na yun na nga, yung konstitusyon na talagang binigyan ng kapangyarihan itong mga intelligence people na ito, na talagang sapat-sapat yung kanilang resources, na kahit na ordinaryong mamamayan, kaya nilang tiktikan. Yun nga. Kung minsan, yung mismong driver na gumawa ng mali, FBI pala yun. Ngayon, sinusubukan niya yung pulis kung ng bribe. Pero yung sa kotse niya, meron na naka-ready na mga camera doon na hindi mo makita. Yung mga microphone. Tapos meron pang ibang FBI na nakatago sa ibang sasakyan. Kaya pag tinanggap nung pulis, ang dami niyang retrato tsaka mga hindi siya makapagkailangan. Oo. Yun ang tinatawag na mga sting operation. Ayun. Alam mo kung yan ay mangyayari sa Pilipinas, siguro baka mabibilang na lang sa daliri ng kamay at tayo matitirang traffic enforcer sa buong Metro Manila. Yeah, tsaka yung ibang, hindi lang naman sa traffic ko. Hindi lahat. Mas lahat. Sa nakawan, sa mga transaction na ibang mga lahat yan. Pagka malaki ang budget sa NBI at saka na train ng maigi yung mga personnel, magkakaroon na lahat ng takot na gumawa ng mga mali o labag sa batas. Kasi nag-iisip sila, baka natitiktikan sila. Yung ganon.